hangganan yan, may kagalakan. At doon ay napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. O kay gandang pagmasdan tayo'y nagmamahalan.
pagsubok, ano man ang mga problema na ating nararanasan ngayon, God is telling you right now, in Jeremiah 32 verse 27, Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, at walang mahirap sa akin. Oh, pinupuri ka namin, Lord. Kami po ay nagtitiwala sa iyo, Lord God. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mo
lives of your people. O, di mo kami mabibigil na kahit anumang sitwasyon upang purihin ka, O Diyos. Anumang suliranin, anumang pagsubok, ito po, Lord, ay pinagkakatiwala namin sa'yo. Oh, pinupuri ka namin, Lord. We worship your name, God. Muli awitin natin yung suliranin man. Oh, thank you, Lord. Oh, we praise your name, God. Thank you, Jesus. Suliranin man ay dumating. Yes. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Yes, God. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Yes, God! Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po. Hallelujah. Praise God. Batiin natin ang ating katabi. Sabihin natin, good morning. Good morning. Hallelujah. Masaya tayong magkakasama sa biyaya ng ating Panginoon.
Bagamat marami pong pagsubok, sabi ng awit, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Ay napakabuti ng ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, ito po hindi natin usual na ginagawa. Pero gusto ko po sana habang kayo nakaupo, habang kayo po ay nananalangin, damhin po natin ang presence ni God. Bago po tayo magsimula. Pwede po ba tayong pumikit sandali? Habang tayo po ay dinadama natin yung presence ni God. Alam natin may ginagawa ang Panginoon sa gitna ng unos, ng bagyo, ng ating pinagdadaanan sa buhay. Nandoon ang Diyos laging tapat, mabuti, at tumutupad sa kanyang mga pangako. Tunay na mahal niya tayo. Minahal niya tayo sa panahong malayo tayo sa kanya, mahal pa rin niya tayo. Mga pagsubok, pagkukulang na dumating sa buhay natin, andyan ang Panginoon palagi para sa atin. Bago tayo magpatuloy, sabihin natin sa Lord kung gaano siya kabuti. Hallelujah. Hallelujah. Idrag mo yung mahal mo. Hanapin mo. Hallelujah. Praise God. Sige po, awitin natin ang awit ng Panginoon para sa atin before we start to hear the word of the Lord. Awitin natin ito habang tayo nakaupo. Let's feel the presence and experience the presence of our dear Holy Spirit. Awitin natin itong awit ng Panginoon. Lord, salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyo, Panginoon. Binute mo. Binute mo. Utangin. Disconnect. Wait lang po ah. Yes, Lord. Hallelujah. Awitin lang natin sa Panginoon, ano man ang mga dinadaanan natin sa buhay. Surrender natin sa Panginoon. Alam natin may Diyos na nagmamahal sa atin ang lubos. Yes, Lord. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Sabay-sabay natin sabihin at ideklara sa Panginoon, mahal na mahal. Yes, Lord. Mahal ka namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Mahal na ako bago pa kita. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Minahal mo nga ako bago pa kita minahal. Inubos mo ako sa aking kasalanan. Ang iyong pag-ibig ay walang hangganan. Mahal na mahal. Yes, Lord. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, piling Panginoon. Mahal na mahal ikaw aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita. Minahal mo nga ako bago pa kita minahal. Inubos mo ako sa aking mga kasalanan. Ang iyong pag-ibig ay walang hangganan. Mahal na mahal mo ako. Minahal mo nga ako bago pa kita minahal. Inubos mo ako sa aking mga kasalanan. Ang iyong pag-ibig ay mahal na mahal mo ako. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal, O Diyos.
Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat dahil sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat, Panginoon, ang awit na ito ay awit ng aming panalangin, pasasalamat, pagdakila, at salamat, Lord, dahil sa anumang aming pagkukulang, lagi mong ipinadadama sa amin na mahal, na mahal, na mahal mo kami. Kaya Lord, ang awiting ito ay alay namin sa iyo. Alay namin sa Diyos na nagmahal sa amin, sa Diyos na nagpatawad sa amin, sa Diyos na nagbigay sa amin ng kaligtasan, sa Diyos na tinanggap kami sa aming mga pagkukulang, sa Diyos na kailanman hindi nang iwan, sa Diyos na kailanman hindi tiningnan ang aming mga pagkukulang, sa Diyos na laging sagana sa habag at biyaya. Salamat, Panginoon. Minahal mo kami bago pa namin kayo mahalin. Salamat, O Diyos. Kaya Lord, sa umagang ito, sa araw na ito, special ito, Panginoon, dahil alam namin maririnig ka namin. Maririnig namin ang iyong banal na tinig. Kakausapin mo kami. Gagabayan mo kami sa pakikinig ng iyong mga salita. Mahayag ang iyong mga salita ng totoo, ng tapat, at may kapahayagang magbibigay sa amin ng pagbabago. Puso na handang sumunod, pusong handang magpatuwid, magpalinis, at magpabago. Salamat, Panginoon. Excited kami sa gagawin mo, our dear Holy Spirit. Thank you, Jesus. We praise you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen and amen. Palapakan natin si Lord. Good morning po. Amen. Kaya ko po pinaawit yon kasi yun po yung awit na buong buo na awitin para sa Kanya. Amen. Kapag tayo po ay nahihirapang manalangin, excuse me, kapag tayo po ay nahihirapang manalangin, napakahalaga po na meron tayong pwedeng gawin. Alam natin kung anong gagawin. Makinig ng awitin ng Panginoon. Yung awit na yon ay magsisilbing panalangin para sa Kanya. Kasi minsan may mga bagay na hindi po natin kayang sambitin ng ating mga bibig. So through worship, si David, through worship talaga siya, kaya siya talagang malapit sa puso ng Panginoon. Dahil yung kanyang puso ay dinadaan niya sa awit. Amen. Ito po yung kanyang nararamdaman, nasasabi mo ng buong buo sa Panginoon. Alam niyo po yung mahal na mahal kita, Panginoon. Yan po ay malakas ang tama kay Pastor. Malakas ang tama kay Pastor. Kaya po, pansin niyo po kanina, nagseseryoso ako. Sabi ko, Lord, kailangan naming maramdaman kung gaano mo kami kamahal. Dahil sa pagmamahal, sapat na. Kaya naming harapin dahil may Diyos na nagmamahal sa amin. Ano man ang aming pinagdadaanan, ano man ang aming kalagayan, hindi yun ang tinignan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos kung gaano Kanya kamahal. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. At dahil mahal ka ni Lord, may good news. Parang walang good news sa itsura ko. Parang ayaw nyo ng good news. Nais ko pong iparating sa inyong lahat na ang ating pong pangalang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ang God's Greater Works Christian Church, ay opisyal na nakasaad, nakatalaga, nakapasok na bilang legal na iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Meron na po tayong SEC number. At pag sinearch nyo po yung ating pangalan sa SEC system, nalabas na po, God's Greater Works Christian Church.
At nagpapasalamat po ako sa Lord kasi po, ito po ay kadalasan lumalabas ng 7 linggo. Pero lumabas ng 1 linggo. Nagtataka po yung gumawa, si Bishop Perlo, kasi hindi niya maintindihan dahil nung Friday po, Friday ba ako nandun? Friday morning, andun po ako para pirmahan. Friday evening, lumabas po yung ating registration. At first time daw po sa history, sabi niya, na lumabas ng araw din yun. Kaya, hindi ko po mapigilan yung awit na mahal kita, Panginoon. Kasi sobrang saya, sobrang gala. Bagamat naligaw si Pastor sa Araneta, paikot-ikot ako sa Araneta, hindi ko alam kung saan pupunta. Nag-waste po ako ng paang gamit ko kasi nga hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta eh. Pero pala, yung binabaan ko ng MRT, yun na pala ang office. So, umabot lang ako ng mga 30 minutong paikot-ikot. Pero biyaya ng Lord nakarating din. Amen. So, pasalamat tayo sa Lord, bagamat may mga kapatid tayo ngayon nagdadalamhati. May mga kapatid tayong may sakit. Ay alam natin na mahal sila ng Panginoon. At itong mga pagsubok na ito, mamaya maintindihan ninyo bakit dumarating sa buhay ang mga pagsubok. So, alam ko po marami tuturo si Lord, kaya relax, maupo ng maayos, makinig, bawal munang magkwentuhan, pakinggan muna natin ang salita ng Diyos, at mamaya po babatiin natin ang ating mga bisita. Praise God. Meron po akong 2 kapatid na nakitang kasama natin bago at nakasama natin muli ang ating mga kapatid. Praise God. Mamaya po, bago tayo magwakas, ay batiin natin sila. Pero ang priority po natin ngayon ay Word of God. So pakinggan natin ang salita ng Diyos at pangunahan tayo ng Panginoon sa Kanya pong mga salita. Topic po natin ay yun. Bago nga po pala, legal na tayo makakapaglagay po ng pangalan sa labas. Amen! Ang ating opisyal na pangalan. At hindi na po ito kolorum. Ito po ay totoo na. Amen! Praise God. So, okay. Diretso na po tayo. Book of Genesis pa rin po tayo. Nasa topic po tayo ngayon ng what is God's purpose in our trials. Okay, nasa Genesis 32, verses 22 to 32 ang ating pong teksto. Again, what is God's purpose in our trials? Lahat ng pagsubok may layunin ng Diyos sa buhay natin. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagpapahintulot na pagdaanan natin ang mga problema para tayo'y tumatag sa ating pananampalataya. Pag walang testing, walang makikitang magandang resulta sa buhay natin. Always may testing. Para malaman mo kung gaano ka katatag sa iyong buhay, dapat may testing. Sabihin mo sa katabi mo, may testing ka ba? Sa bata, kapag ikay nag-aaral, kailangang subukin. Kung meron siyang natututunan. Kapag ang teacher hindi nagpa-exam, delikado. Kasi hindi niya ma-assess kung yung isang tao o yung kanyang tinuruan ay natuto. Again, ang bata kailangang makinig para may matutunan. At para malaman mo kung natuto ang bata, kailangan may test. At pagbagsak, isa lang ang ibig sabihin, hindi nakinig. Ganon din sa buhay Kristiyano. Every one of us, tayo pong lahat, may testing araw-araw. At sa testing, hinihintay ni Lord, sana makapasa ka. Sana makapasa tayo. Si Eva at Adan may testing. Huwag kakainin ang bunga ng punong kahoy ng mabuti at masama. Testing yon. Kaya nandun yung sa gitna ng hardin ng Eden, testing yon. Sa buhay natin, may testing palagi. Kaya sa buhay natin, yung testing ay may purpose. Ulitin ko po ang testing may purpose.
may layunin. Hindi po pwedeng questionin ng Diyos, ba't mo pinahintulot sa akin pa ito? Bakit sa dami-dami ng taong masama, bakit ako pa? Dahil alam ng Diyos na kakayanin mo. Alam ng Diyos na matatag ka. At magagawa mo na magtagumpay sa mga pagsubok na ito dahil alam ng Diyos na kaya mo. Tayo lang ang minsan hindi natin mapaniwala ang kaya natin. Pero sa totoo lang, sabi ng Lord, kaya mo. Magagawa mo dahil higit ka pa sa mapagtagumpay. Yun ang sabi ng Panginoon. So what is God's purpose in our trials? Pasukin po natin ito. 9 na bahagi po ito. So wag po kayong kukurap. Pastor, tatapusin mo ba yung 9? Hindi po. Hindi po ako nagtatapos ng isang buhos. Gusto ko po unti-unti. Okay? Genesis 32, basahin natin 22 to 32, pero focus na po tayo sa ating tutumbukin. What is God's purpose in our trials? Lagyan natin ang struggle. Kasi magkaiba yung trial sa struggle. Okay po? Ito po, talagang dadaan tayo sa pagsubok. At yung hirap ng pagsubok, yan yung struggle. Okay? Sa pagsubok, laging mahirap, minsan madali. Pero marami pong pagsubok na mabibigat na sadya talagang mahirap. Amen? So, walang exam na madali. Pwera na lang kung nag-aral kang mabuti. Pero kung mangongopya ka, mahirap pa rin mangopya. Nakaranas po ako, mangopya, mahirap talagang mangopya. Lalo po yung katabi mo, ayaw magpakopya. Oh, yung igigilid pa yung talagang harang na harang ng kamay at hindi makikita ang sagot. So struggle pa rin. Sa buhay, araw-araw, may struggle. Kasi alam mo na yung trials eh. Pero yung struggle, yung hirap, araw-araw, may problema. Hindi ka kakain kung hindi ka maghahanap buhay. So maghihirap kang maupo, magtinda, mag-alok, kasi kailangan mong kumita. At pagkatapos mong kumita, may struggle man, kumita ka, nakakain ka. Ibig sabihin, nakapasa ka sa iyong pagsubok. Unahin po natin ito. Ito po yung kauna-unahan nating part na pag-uusapan. God's purpose in our trials is for us to focus on Him. Ang gusto ng Diyos, kaya niya ipinapahintulot ang mga pagsubok sa ating buhay, gusto niya mag-focus ka sa Kanya. Again, trials are meant, purpose ni Lord, mag-focus. Minsan, kapag wala masyadong hirap, wala masyadong pagsubok, mahirapan ka mag-focus sa Diyos. Kasi komportable ang buhay. Wala kang problema. Wala kang masyadong iniisip. Kaya ang gusto mo lang, walang focus, sarili mo lang. Pero pag may dadaanan kang mabigat na pagsubok, isa lang ang masasambit mo, Lord, tulungan mo ako. Lord, tulungan mo ako. Basahin natin yung verse 22 to 24. Nang gabing iyon, bumangon si Jacob at isinama ang dalawa niyang asawa. Babaero talaga ito si Jacob, 2 asawa. Kasama ang 2 alipin na naging asawa din niya. Okay? Dala niya ang 11 anak, pero ang sabi po ng Bible, o ng mga Bible scholar, 12 po ang kanyang bitbit na anak. Yung 11 ay mga anak niyang lalaki. Yung 12 ay si Dina, babae. Yung bunso na 12 anak na lalaki ay si Benjamin, yung anak na bunso, na kapatid ni Joseph. Joseph the Dreamer. At pinatawid sila sa ilog ng Jabok. Alam niyo po, nung gabing ito, balikan natin, chismisan natin, ano ba ang nangyari sa gabing iyon? Si Jacob po, meron siyang malaking problema. Okay? Trials. Okay? Pagsubok siyang pinagdadaanan. Isa sa kanyang mabigat na pagsubok ay ang kanyang nag-iisang kapatid, si Esau.
Bakit siya kinakabahan? Bakit siya takot na takot? Alam niyo po ang dahilan kaya kung bakit siya natatakot? Kasi yung regalo niya nung una, hindi siya naka-receive kung okay ba, tinanggap ba ng kapatid ko yung regalo ko o hindi. Ang mensaheng narinig niya, paparating ang kanyang kapatid kasama ang 400 kawal na nakasakay sa kabayo, papunta na sa'yo. Eh syempre, si Jacob po, ang kanyang history, niloko niya ang kanyang kapatid. Nanloko. Niloko ang kapatid, niloko ang ama. Naku po, ito si Jacob talaga, deceiver. So si Jacob, meron siyang issue nung araw. Ngayon, kailangan niyang harapin ang kanyang kapatid sa paraan na kailangan niyang suyuin. Gagawin niya ang lahat para masuyo niya ang kanyang kapatid. Ang problema, naka-receive siya ng mensahe sa kanyang mga alipin na pinapunta kay Esau. Ang pagbalik, sabi po, ano sabi? Papunta na sila dito. So sobrang takot ni Jacob, nung gabing yan, hindi siya makatulog. Nakaranas na po ba kayo nang dumating kayo sa mabigat na pagsubok ng buhay na hindi kayo mapagkatulog? Nakahiga ka, pero gising ang diwa. Pag mabigat ang pagsubok, isa lang ang dahilan ng hindi mo pagkatulog kasi nag-iisip ka. Tama po? Isip ka ng isip. Ako po, dumaan ako sa punto na nakapikit pero gising. Lahat ng kaluskos sa paligid, naririnig mo. Tama po? Kaya lahat ng bagay, alam mo, gising kasi ang diwa mo. Iba yung tulog kang mahimbing na hindi mo na mamalayan ng paligid. Sa tulog ka na, bukas pa rin ang diwa mo. At alam niyo po ba na ang isip ang mas napakahirap at napaka-nakakapagod? Oh, talaga pong ide-drain ang katawan mo ng todo-todo kapag hindi ka makatulog ng tama. Kaya nga po, sa Mercury, hindi makabili ng maayos sa pagtulog May sleeping pills, nakakabili ka, makakatulog ka, pero yung diwa mo, gising pa rin. Pero yung nakaranas na po ba kayong matulog ng payapang-payapa, pagising mo, salamat po Lord, ang sarap ng tulog ko. Isa nakatulog ka naman ng gano'n? Si isa iniisip niya, siomay na naman, siomay. Walang tulog yan, 24 oras. So kung isipin niya, paano kung matutulog ng payapa? Fresh pa rin, hallelujah. Yan ang gusto ko, fresh pa rin. Ay, siomay, Yung siomay nga naman. So nung gabing yon, nag-i-struggle ito. Iniisip niya, baka sumugod yung kapatid ko, patayin kaming lahat. Galit sa akin to Ang huli niyang marerecall na pag-uusap nila, kinakausap siya ng nanay niya na umalis ka dito sa ating lugar dahil papatayin kang tiyak ng kapatid mo. Dahil matindi ang galit ni Esau kay Jacob. Kapag ang kanyang kapatid nakita siya, mapapatay siya talaga. Kasi bakit? Inagaw ni Jacob ang pagpapalang dapat ay kay Esau. Kaya lang napunta kay Jacob dahil nilinlang ni Jacob ang kanyang ama. So anong ginawa ni Jacob? Bumangon. Nakaranas na po ba kayo niyan? Na bigla kayo napabangon kasi sandali. May naisip ako. Sandali. Bangon siya. Ano ginawa niya? Isinama niya yung 2 niyang asawa, 2 alipin, pati yung 11 anak niya, pinatawid sila sa ilog ng Jabok. Pansinin niyo po, pinatawid sila sa ilog ng Jabok sa gitna ng gabi. So mahirap pong tumawid ng ilog, lalo na kapag hindi mo nakikita yung agos ng tubig. Pwede kang matangay. Pwede kayong madisgrasya. Pero nung gabing yon, dahil naggugulumihanan si Jacob, natatakot si Jacob, kinakabahan si Jacob, napabangon siya. Isinama ang 2 niyang asawa, anak, alipin, at ang ginawa niya, tawid kayo sa ilog ng Jabok. Bakit po? Kasi safe sila doon. So kung darating man si Esau, mapapatay yung unang grupo.
yung dalawang grupo, hinati niya eh. Yung dalawang grupo, meron ako. Yung isang grupo, maabutan man sila, patayin man sila, may isa pa akong grupo. Ganun siya kautak. So alam niyo po, pag yung gabing yan, at ay isip ka ng isip, nag-aalala ka, ang dami mong paraan na gustong gawin. Lord, gawin ko kaya ito. Lord, ito kaya ang unahin ko. Lord, ito kaya ang anuhin ko. Ay, hindi, ito kaya. Ayan, ganyan si Jacob. So isip siya ng isip. Sa verse 23, ipinatawid din ni Jacob ang lahat ng ari-arian niya. Nang magnag-iisa na siya. Ayan. Ibig sabihin, nakatawid na ng ilog. Yung Jabbok River, yan po'y malapit sa Jordan River na kung saan tatawid patungo sa Israel. Okay? Nasa Saudi po yan, sa part niyan. Tatawid siya ng Jordan. Tapos meron pang Israel. So sa Jabbok, malapit na po yan sa lupang pangako sa Israel o sa Kanaan. Okay? So nang ipinatawid na ni Jacob ang lahat ng ari-arian niya, nagpaiwan si Jacob mag-isa. Alam niyo po, minsan, kapag napakahirap na ng sitwasyon, minsan kailangan mo talaga ng mag-solo sa buhay mo. Mag-isip-isip muna. At sa puntong ito, sabi niya, kailangan ko muna ng pag-iisa. At sa panahon ng pag-iisa, ibig sabihin, sa pagkakataong ito, mabigat na talaga ang pinagdadaanan niya. May dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-uumaga. So sa pagkakataong ito mga kapatid, ito na po, dumating ang anghel ng Diyos. No? Sa katauhan ng isang anghel, alam natin ay siya ay Diyos. Dumaan sa isang katauhan ng isang anghel na nakikipagbuno. Nakikipagbuno. Ibig sabihin, nakikipag-wrestling sa kanya. Alam niyo po, sa panahon po ng ating pag-iisa, ang dami pong dumadaan diyang pakikipagbuno. Alam niyo po ba, sinong nakikipagbuno sa kanya? Walang iba kundi ang Diyos. Binubuno si Jacob, nire-wrestling si Jacob sa panahon ng pagsubok. Ibig sabihin, ang Diyos ay patuloy siyang kinakausap sa panahon ng kanyang pagsubok. Okay? Alam niyo si Lord, makulit yan eh. Makulit si Lord. Bakit po makulit? Hanggat hindi ka bumabalik sa Diyos, hindi ka niya titigilan. At lagi siyang makulit sa paraan, sa punto na, okay lang po yan, okay lang po. Nakikipagbuno si Keanu nakikipagbuno. Nasaan ako? Si Lord, hindi niya titigilan ang isang Kristiyano hanggat hindi siya bumabalik sa Diyos. Hindi kanya titigilan. Sa paanong paraan hindi tinigilan ng Diyos si Jacob? Sa paraan nakabado siya. Balisa siya. Alam niyo po, pag iniiwasan natin ang Diyos, lalong dumadami ang mga pagsubok. Akala natin, pag lumalapit tayo sa Diyos, dumadami ang pagsubok. Hindi po. Ang totoo, mas dumarami ang pagsubok sa panahong wala ka sa Diyos. Mas mabigat. Kasi hindi ka titigilan ng Diyos hanggat hindi mo siya nakikita. Ayaw mong tumigil, ha? Eto pa. Ayaw mo pa rin. Ayaw mo pa rin lumapit sa akin, ha? Eto ka. Noong panahong yung gabing yon, wala na siyang choice. Lahat na ng isip na pwede niyang gawin para maprotektahan ang kanyang pamilya, ginawa niya na. Kaya ang ginawa niya, bumangon siya, last na to, Lord, last na. Ano gagawin niya? Patatawirin ko na, baka mapatay. At least sila, ligtas ako. Mapatay man ako, okay lang ako. Anong ginawa niya? Nang siya'y nag-iisa, dumating si Lord sa kanya. Ano sabi? Nakipagbuno ang Diyos sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, si God, si Lord,
Darating talaga ang pagkakataon, bubunuin ka ng Panginoon. Lalabanan ng Diyos ang iyong mga pinagdadaanan para matuto kang lumapit sa Kanya. Amen. Alam niyo po, sa panahon ng pag-iisa, dito po dumating yung kanyang panalangin. Ito po, ano ang kanyang prayer? Hindi po ako karapat-dapat tumanggap ng lahat ng kabutihan. Alam niyo po, kailan nangyayari ang pagtanggap na yan sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat? Sa panahon na wala ka nang magawa. Lord, wala na akong magawa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ano sabi niya? Hindi po ako karapat-dapat tumanggap ng lahat ng kabutihan at katapatan na ipinakita ninyo sa akin na inyong lingkod. Sapagkat nang tumawid ako doon sa Jordan, wala po akong ibang dala kundi tungkod. Pero ngayon, may dalawa na po akong grupo. Ibig sabihin, ngayon, ang dami kong blessing. May asawa ko, may anak ako, may ari-arian ako. Kumpleto ang meron ako. Kaya Lord, bakit dumadating po ako sa puntong meron naman akong lahat, bakit kinakabahan po ako? Bakit ako dumadaan sa ganitong klaseng pagsubok? Kaya sabi niya, hindi po ako karapat-dapat. Alam niyo po yung paglalapit ka sa Lord, di ba? Lord, sarado ng lahat. Corner na po ako. Wala ka nang sasabihin, Lord, tulungan niyo po ako. Hanggat pinipilit mong kaya mo, hanggat pinipilit mong gawin sa sarili mo, kukulitin ka ng kukulitin ng Panginoon. Hanggang hindi ka nag-iisa, hanggat hindi ka sumusuko sa Kanya, hindi Kanya titigilan. Alam niyo po, kapag tayo po ay busy sa trabaho, busy sa negosyo, busy sa plano sa buhay, busy sa mga desisyon sa buhay, lahat po yan maganda eh. Tama po? Gusto ng Lord, lahat tayo nagtatagumpay sa ating trabaho. Gusto ng Diyos, lahat tayo nagtatagumpay sa ating negosyo. Parang ayaw niyo po. Amen! Gusto ng Diyos sa lahat ng mga desisyon natin sa buhay maging tama at maayos. Pero kadalasan, yung lahat ng gusto ng Diyos, yun din ang dahilan mo bakit lumalayo ka sa Kanya. Dahil yung sobra mong trabaho, sobra mong negosyo, sobra mong desisyon at plano sa buhay, ang naging dahilan para mawala ang oras mo sa Kanya. Kaya hindi mo ba naisip na yan din ang gagamitin ng Diyos para makita mo kung sino siya sa buhay mo? Ang dami mong trabaho, nalimutan mo si Lord, gagawa ka niya ng problema sa trabaho. Hanggang sa magising ka. Ang dami mong negosyo, busy ka sa negosyo mo, buhay mo na yung negosyo mo. Sabi ng Lord, yung negosyo mo ang gagamitin ko para bumalik ka sa akin. Nagka-problema ka ngayon sa negosyo. Amen? Eh sobrang busy natin, nalilimutan natin na may Diyos pala tayong dapat bigyan ng oras. Kung ano ang kinukuha natin sa Kanya at inaalis natin sa Kanya, ibabalik lang din ng Diyos sa atin. Eh, pamilya ka. Focus ka sa pamilya mo. Kasi kailangan kong maglaba, kailangan kong magplansya, kailangan kong gano'n. Lahat. Kaya hindi na ako nakapag-pray, Lord. Anak mo, problema mo. Kung di mo problema, anak, asawa mo, problema mo. Tama po? Amen. Tapos hanggat hindi mo na kayang ayusin ang pamilya, ayusin ang trabaho, ayusin ang negosyo, mag-isa ka na lang. Lord, hindi ko na po kaya. Sabi ni Lord, sa wakas narinig ko rin yung Lord. Sa wakas narinig ko rin si Lord. Eh yung katawan mo, kala mo, wala nang expiration eh. Trabaho dito, talagang sinamba mo na, Diyos-Diyosan mo na trabaho mo eh. Ano nangyari? Yung katawan mo ang nadisgrasya. Lahat na ng sakit tumubo sa iyo. O ngayon, saksakan dami, ininom mo ng lahat, naubos na pera mo, kakainom sa lahat ng supplement, lahat ng gamot, nilaklak mo na sabay-sabay. Lahat ng herbal, nilaklak mo na.
Kahit mga damo kung ligaw dyan, ininom mo na. Hindi ka gumaling. Hanggang sabi ng doktor, may taning na ang buhay mo. Lord, mamamatay na po ako. Pastor, ipag-pray niyo po. Kailangan ko si Lord para mabuhay ako. Sabi ni Lord, nakita niya rin ako. Totoo po ba? Hindi. Oo. Kaya sa panahon na tayo'y dumadaan sa pagsubok, purpose ni Lord yun para mag-focus ka sa Kanya. Amen. Marami tayong karanasan, no po, kung hindi na aksidente, hindi ka pa babalik sa Lord. Kung hindi ka na, di po ba, hindi ka nagkasakit, hindi ka babalik sa Lord. Masakit na katotohanan, pero yan ang totoo. Amen. Ayoko nang magkaroon pa ng sakit bago ko bumalik kay Lord. Amen. Malakas pa ako, si Lord na dapat ang focus mo. Amen. Tama po. Amen. Alam niyo po, ang kamatayan, nadating naman yan eh. Kaya lang hindi natin naiisip, bakit sunod-sunod ang bagyo? Kasi pampagising ni Lord para mag-focus ka sa Kanya. Amen. Ang kabayo po, meron niyang, ano yung tawag dito, may takip yan sa mata eh. Ano tawag doon? Tapaho? Tapaho? O di ba may ganun yan? Alam niyo kung bakit? Kailangan mag-focus lang siya sa daan. Kasi kapag yan po'y wala, lahat po ng lalakaran yan, pag ganyan-ganyan. Kapag hinila mo yan, hindi susunod yan sa'yo kasi marami siyang nakikita eh. Dapat lagyan din tayo ng tapaho sa mata eh. Parang nakikita natin si Lord lang. Eh alam niyo po, kahit lagyan mo pa ng mga Bible yan sa gilid ng mata mo, kung hindi rin si Lord ang focus mo, maliligaw ka din. Amen? Akala ba natin yung bagay na yun katulad no, napakaliit na simbolo lang yun, pero napaka-importante. Tama po ba, mga kapatid? Nung si Jacob ay nag-iisa, yan ang gusto ko. Lord, sa panahon ng pag-iisa ni Jacob, tingnan natin ha, mga kapatid ha, doon ka narinig ni Jacob. Hanggat hindi ka nag-iisa eh. Hanggat hindi mo, sabi nga ng Lord, hanggat hindi mo ako hindi ko naririnig ang pangalan ng Diyos sa buhay mo, hindi kita titigilan. Okay? Alam niyo po, ang mga pagsubok sa buhay, naniniwala po ako na ipinapahintulot talaga yan ng Panginoon sa atin. Okay? Kasi sabi ng Lord, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. Minsan, akala mo, plano ni Lord yun. Kasi paikot-ikot ka na eh. Paikot-ikot ka na. Ang sabi ni Lord, sige, gawin mo lang ang lahat ng gusto mo. Pinapahintulot ng Diyos. Kaya naniniwala po ko, may mga bagay at problema ang Diyos pa rin ang may kontrol. Kahit mali yung plano mo, Diyos pa rin ang may kontrol. Bakit? Bakit po? Kung hindi dumaan yan sa buhay mo, alam mo, hindi ka titibay ng ganyan. Pero mas matibay ka sana, kung hindi mo pinagdaanan yan, mas lalo kang magiging matatag. Tama po? Eh kung halimbawa naman mga kapatid, kino-question natin si Lord, Lord, bakit ako pa? Kasi sabi ng Lord, ginagawa niya ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban niya. At ayon nga sa plano niya, noon pang una, pinili kanya para maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagkaisa mo kay Kristo. Na kung mapapansin niyo po si Lord, ganyan siya kumilos sa buhay ng isang Kristiyano, ng isang mahal niya. Yan po ang purpose ng Diyos sa mga pagsubok. Alam niyo po, ang trials, inaalis ng Diyos yung mga distraction sa iyong mata. Okay? Kapag maganda kasi ang lahat, maraming humaharang sa atensyon natin. Ulitin ko po pag maganda ang nangyayari, maraming humaharang sa iyong atensyon. Okay? Sabi po, ano yung mga atensyon? Kapag komportable ang buhay, matagumpay, ang buhay, yung routine mo,
yung lifestyle mo, yung relationship mo, yung trabaho mo, maging ng sarili mo. Pero sabi po, sa mga pagsubok, biglang lumalakas ang pag-asa sa Diyos. Kapag walang pagsubok, hindi lalakas ang iyong pag-asa sa Panginoon. Bakit? Hindi ka makakapit sa Panginoon. Di po ba kapag, sabi ng Lord, kapag marami kang pagkain, hindi mo hinihingi sa Diyos, bigyan ka pa niya ng makakain. Kasi dami mong pagkain. Pero pag wala kang makain at hindi mo alam kung makakakain ka pa bukas, isa lang ang sasambitin mo sa Lord, Lord, bigyan niyo kami ng makakain sa araw-araw. Alam niyo po, kapag mayaman tayo, wala tayo dito. Tama po, wala tayo dito. Sino magtsatsaga kapag marami kang pera? Sigurado at garantisado kapag ikaw ay kontraktor, wala ka dito. Ang dami pong bilyon na pera. Kung ikaw ang nandoon at may bilyon ka, wala ka dito, sigurado ako. Kaya ka nandito, marami kang pagsubok. Maraming babayaran. Lord, napakaraming babayaran. At hindi ako makatulog gabi-gabi, Lord. Kakaisip, paano babayaran ito? Sabi ng Lord, hanggat hindi mo binabanggit, Lord, tulungan niyo po ako. Kasi may pambayad ka pa. Pero pag wala ka ng pambayad, Lord, wala na akong pag-asa. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Amen. Sabi ng Lord, salamat naman, nakita mo rin ako. Tama po? Kasi minsan, mga kapatid, biglang lumalakas ang pag-asa natin at kapit sa Diyos sa panahong walang-wala ka na talaga. Amen. At pag binigyan ka naman ni Lord, sabi ni Lord, oh, kakatuwa naman, bless ko itong anak kong to. Sobrang blessing naman. Sabi, hindi na naman siya nanghingi sa akin. Oh. Ayun na naman, umariya na naman siya. Susubukin ko na naman uli yan. Ganyan si Lord. Ibig sabihin, minsan, tatanggalin niya yung kinakapitan mo para kumapit ka lang sa Kanya. Kaya po, minsan, huwag kayong mag-aalala kapag yung kapatid natin ayaw magpatuloy sa Panginoon. Huwag kayong mag-aalala. Kakapit din yan sa Panginoon. Amen! Kakapit din yan. Amen. Kailan? Hindi ko po alam. Pero sigurado ka, garantisado, sa dulo nito, si Lord pa rin ang kakapitan. Amen! Palakpakan nyo naman si Lord. Napakatipid nyo naman. Hallelujah. Again, pag may trials, nawawala ang iyong kinakapitan. Dahil kakapit ka talaga sa Panginoon. Kumapit ka ng mahigpit. Dahil kung hindi ka kakapit, mahuhulog kang sadya. Tama po? Kapit. Lord, may mga bayarin. Kapit. Lord, maraming bayarin. Talaga, hindi ko na alam sa kuko. Kapit. Kapit, hindi sa patalim. Kapit sa Panginoon. Amen. Kasi pag bumitaw tayo sa Lord, mas mahirap ang buhay. Amen? Sabi ng Lord, lagi ka na lang nakatingin sa sarili mo. Yung pagsubok, pipilitin ka ng Diyos tumingin sa taas. Napansin niyo po, pag hindi mo na magawa ang sitwasyon, Lord, lagi ka nang nakakita sa kisame. Lord, tulungan niyo naman po ang sitwasyon namin. Kaya yung mga baliw, napansin niyo po, lagi siya nakatingin sa taas. Oh, para ka nababaliw. Kasi nakakabaliw talaga ang mga pagsubok. At alam niyo po ba, ang pagsubok ngayon, high-tech na. High-tech na. Na talagang iba ng kumilos ang pagsubok ngayon. Tapos, nanonood ka pa ng mga teleseryeng nadadala ka sa mga pagsubok at hamon ng buhay. Tapos yung bida nagpakamatay, ikaw din nagpakamatay na. Totoo po yan. Alam niyo po ba ngayon, pabata ng pabata ang mga kabataang nagpapakamatay? Dito lang sa Lemery, may bata, depression, na bully. Tama po? Nagpakamatay ba yun? Pag hindi kinaya, sasabihin, nabully kasi, na-depress. Kasi nga,
Kasi nga, alam niyo kung bakit? Ang kaaway, yan lang ang paraan niya. Patayin ka, sirain ka, nakawang ka. So yung mga bata, ngayon, yung mga kabataan, kapag wala kayo kay Lord, delikado talaga. Akala ng mga bata, normal lang. Alam niyo po ba na pinapasok ng teknolohiya ang utak ng isang bata para kontrolin ang lahat ng kanyang gagawin, iisipin at sasabihin. Kaya ang bata mas typical sa depresyon dahil po sa kanyang mga napapanood na pinapasok niya sa utak niya. Amen. Kaya po mga kapatid, ngayon, ang Roblox, hindi lang po siya kumokontrol sa utak ng bata. Pinapatay ng Roblox ang bata. Hindi lang Roblox. Pinapatay ng social media ang utak ng isang tao. Saan niya makukuha yung puntong magpakamatay? Sige nga. Saan? Sa nanay? Sa tatay? Sa napapanood. Malaki po ang bagay na pinapasok natin sa ating isipan. Tama po? Kaya sabi ni Lord, kapit. Napipilitan tayong tumingin pataas dahil mabigat na ang ating pinagdadaanan. Ang pagsubok ang nagtatanggal ng mga bara sa ating mga mata para makita ng malinaw ang Panginoon. Alam niyo po, kapag ang mata ninyo'y puno ng muta, mahirapan kayo talagang dumilat. Kailangang maghilamos para matanggal ang muta. Baka meron tayong muta. Mahirap. Kailangan tanggalin ang mga, uso pa man din yung mga pugitan na nasa mata. Pag hindi po yan natanggal, hindi ka makakakita ng malinaw. Katarata ang abot mo. Tama po? At mahirap po nang merong laging parang may nakasabit sa mata mo. Pakahirap. At ang mahal po ng pa-opera sa katarata. Alam niyo po ba kung paano ginagawa ang opera sa katarata? Meron pang pagtusok yan sa pinakamata para lagyan ng anesthesia. Di po ba? Ganun po yun. Kakayurin hanggang sa matanggal po yung pugitan nasa mata mo. So, ibig sabihin mga kapatid, ang pagsubok, nagiging tagatanggal. Parang ay mo. Alam niyo po yung ay mo? Ang pagsubok, parang ay mo. Tatanggalin ang dumi sa mata mo para maging malinaw ang iyong paningin. Amen? Sabi ni Lord, di ko kailangan ng salamin. Muta mo lang, sapat na. Tanggalin na. Sabi ng Lord, minsan ang pagsubok hindi lang nagtatanggal ng mga distraction. Ang mga pagsubok ay nagtatanggal at nagsisira ng masyado mong pagtitiwala sa iyong sarili. Gusto ng Diyos, independent ka sa paraan na kailangan ikaw mismo lumapit sa Kanya personal. Pero ang gusto ng Lord, dependent ka sa Kanya. Ang sabi nga niya, gusto niya yung bata, yung parang puso ng isang bata na nananampalataya. Bakit? Yung childlike faith. Dahil ang mga bata, hindi niya kayang mabuhay ng walang magulang. Si Israel, di yan lalaking mag-isa. Kailangan niya ng aruga at pag-aalaga, pagmamahal ng magulang. Pabayaan mo si Keanu ng mag-isa. Nako, ihiyaw lang ng ihiyaw yan. Ba't siya nahiyaw? Gusto niya dumede. Gusto niya kumain. Kailangan, depende po siya sa kanyang magulang. Ang Diyos, gusto niya, mga anak niya, lahat ng bagay nakadepende sa Kanya. Ultimo, sakit ng tiyan, si Lord ang dapat tinatawagan. Ultimo problema sa mga bayarin, si Lord talaga ang dapat mong tawagan. Si Lord. Lord, Lord, Lord. Yan lagi niyang gusto. Sabi ni Lord, huwag siyang kukulitin. Gusto niya talaga nangungulit tayo sa Kanya. Naalala niyo po yung isang parable na sinabi ni Jesus?
May isang babae na kinukulit yung hukom. Natulungan siya dahil anong problema niya? Nahingi siya ng katarungan, nabigyan siya ng katarungan. Yung hukom, nainis sa kanya. Ano ba to? Hating gabi, tawag ng tawag. Anong ginawa? Pinipilit ako, bigyan daw siya ng katarungan. Ano ginawa ng hukom? Sige, sa kakulitan mo, binigyan siya. Tinulungan siya. Alam niyo po si Lord, gusto niya yung makulit tayo sa Kanya. Amen. Kaya lang, mas makulit ka pa sa iba kaysa sa Panginoon. Si Jacob po, hindi niya nakita ang Diyos ng malinaw hanggat hindi siya pinilay. Alam niyo po sa Genesis 32, pinilay ng Diyos yung kanyang balakang. Pinausli niya yung pinakabuto sa balakang. Alam niyo po, pag maglalakad yun, siguro hindi siya makatayo ng maayos. Kasi nga po, masakit talaga eh. Pag nabalian ka ng balakang, kailangan kang i-brace. Kasi hindi ka makakalakad ng maayos. And try to imagine si Jacob, minsan kailangan kang pilayin para malaman mo, hindi lakas mo ang pinanggagalingan kung ba't ka nagtatagumpay, kundi ang Diyos. Amen. Paano si Lord? Si Lord. Minsan, kung hindi tayo pipilayin ng Diyos, hindi mo siya makikita. Hindi mo siya lalapitan. Hanggat ang reliance mo, hanggat depende ka sa sarili mo, pipilayan at pipilayan ka ng pagsubok para makita mo ang Diyos ang pinanggagalingan ng buhay mo at lakas mo. At kapag hindi mo makita yan, ang daming pilay. Ang daming pilay. Gusto niyo po mapilay? Bago tayo sumunod kay Lord? Ayoko naman po ma-wheelchair bago ko umuo kay Lord. Ayoko po. Kaya nga sabi, ginamusta ko ulit ang Nanay Sally. Eto, Pastor, malakas na malakas pa rin sa biyaya ni Lord. Sabi ko, Nanay, tuloy mo lang kumapit sa Panginoon. Kasi buhay pa si Nanay. Malakas. Tama po, kailan pa siya lalapit sa Panginoon kung di na siya makatayo? Isipin niyo po, yung sundo, nauna pa yung hinatid sa sumundo. Purihin ang Panginoon. Hinahanap ng sumusundo, nasa ng Nanay Sally. At wala na pala, nandito na sa church yung magkapatid. Purihin ang Panginoon. Bakit? Kung yan po masama na ang pakiramdam at hindi na niya maitayo kanyang katawan, paano pa? Minsan, kailangan pa tayong pilayan bago natin makita ang Panginoon. Pag nasaktan ka, kapag napilay ka, pag nauubusan na tayo, doon lumalabas ang salitang, Lord, ikaw na lang talaga. Okay? Hanggat hindi lumalabas na ikaw na lang bahala, Lord, sa inyo ko na po ipinagkakatiwala ang lahat. Minsan, kailangan kang sumuko dahil si Lord ang kailangan mo talaga. God allows trials para wasakin ka. Sirain ang iyong lakas na pinagkakatiwalaan. Alam niyo po, ang gusto ni Lord, mas makapit, mas madiin, nakapit sa Kanya. Yan ang gustong-gusto niya. Alam niyo po si Lord, clingy yan eh. Clingy. Alam niyo yung clingy? Gusto niya laging nakakapit. Yung kung si Lord ay physical na kasama natin, gusto niya lagi kang nakayakap sa Kanya. Kaya nga napansin niyo po si Lord, gusto niya yung bigat mo, kunin niya. Yung kabigatan mo, kukunin niya. Alam niyo kung bakit? Gusto niya magpahinga ka lang. Problema sa atin, gusto natin, bigat na bigat tayo. Ang nagtataka tayo, no? Mas gusto nating mahirapan kaysa sa lumapit sa Panginoon. Sabi ng Lord, hindi ko nga maintindihan. Kung nagsasalita ang Diyos sa atin ng direkta, hindi ko maintindihan sa iyo. Hirap na hirap ka na, ayaw mo pa lumapit sa akin. Tapos sa dulo, alam niyo po ang gagawin? Pag nagkaloko-loko na ang lahat, sisisihin si Lord. Sisisihin tiyak ang Panginoon. Okay? Ang mga pagsubok ay pinoposisyon ang ating mga puso para marinig natin ang Diyos ng malinaw. Kasi kapag busy ang buhay,
hindi natin marinig ang Panginoon ng malinaw. Alam niyo po, kapag komportable ang buhay, mahina nating naririnig ang Diyos. Saan mo naririnig ang pangalan ng Diyos? Sa panahon ng pagsubok. Biglang lumalakas ang boses niya kapag dumadaan ka sa mga mahihirap na pagsubok sa buhay. Bakit? Dahil ang pagsubok ang nagpapalambot ng puso mo para lumapit ka kay Lord. Hanggat hindi ka na heartbroken, hindi ka lalapit sa Diyos. Tama po? Dahil si Lord, hindi siya malapit sa mga soft-hearted na heart. Malapit siya sa mga broken-hearted. Diba? Sabi nga ng Lord, the Lord is close to the broken-hearted. Hindi naman sa mga malalambot ang puso. Gusto niya yung duguan na ang puso mo. Kasi bakit? Kapag hindi ka nasaktan, hindi ka lalapit sa Kanya. Pag walang nangyayari sa iyo, hindi ka talaga lalapit sa Kanya. Tama po? Kaya sabi ng Lord, malapit ang puso niya sa mga wasak ang puso. Sino po ba yung may wasak na puso sa atin? Yung puno ng sama ng loob, yan ang forte ni Lord. Yung walang pagpapatawad, forte yan ni Lord. Yung punong-puno ka ng galit, forte yan ni Lord. Bakit? Yung galit at sama ng loob mo, Lord, ikaw nang bahala. Ang sakit na sa dibdib. Pero pag kaya mo pa, hindi ka naman masyadong lalapit kay Lord. Trials reveal who God really is. Pagdating ng pagsubok, doon mo malalaman kung sino si Lord sa buhay mo. Alam niyo po tayong lahat, hindi mo makikilala ang Diyos ng paupo-upo lang at walang nangyayari sa buhay mo. Tingnan niyo po mamaya, magpapatotoo ka. Lord, kung hindi ko pa dinaanan to, hindi pa kita makikita. Lord, kung hindi pa ako nagkasakit, hindi pa kita lalapitan. Si Lord, alam niyo po, hindi natin nalalaman na siya ang provider hanggat hindi tayo nagkukulang. Ulitin ko po hindi mo malalaman na provider ang Diyos hanggat hindi ka nagkukulang. Pag lagi kang meron, hindi mo iisipin Diyos ang nabibigay. Hindi mo malalaman na siya ang iyong manggagamot hanggat hindi ka nagkakasakit. Hanggat hindi ka nasasaktan, hindi mo malalamang Diyos pala ang magpapagaling sa iyo. Hindi mo malalaman na ang Diyos ang tutubos sa iyo hanggat hindi ka nako-corner ng mga pagsubok. Alam niyo po, hanggat hindi ka natatrap, hanggat meron kang nilulusutan pa rin, hindi mo malalaman na ang Diyos pala ang ihihila sa iyo mula doon sa pagsubok, lalayas ka doon, dadaling ka niya sa maayos na buhay. Tingnan niyo po, hanggat marami kang pwedeng labasan, halimbawa po ang pintuan dito ay 5. Isa dito, ito yung main na pintuan. Marami tayong lalabasan, sigurado hindi lang tayo sa isa lalabas. Pero pag sarado po yan lahat, hindi ka makakalabas. Sabi ni Lord, huwag mong hintayin na saraduhan ko lahat bago mo malaman na kailangan mo ako. Amen? Sa bahay, pinakamarami bintana. Kaya sabi ng Lord, kung di ko buksan ang durungawan sa langit, ang bintana ng langit at ibuhos sa iyo. Kasi bakit? Sinasarado niya yung pinto. Kasi ikaw, pagkapasok mo, lumalabas ka uli. Pero ang bintana, buksan mo lang yan, papasok ang biyaya. Papasok ang biyaya ng Panginoon. Sabi ng Lord, mas marami ang bintana kaysa sa pintuan. Hey? So, hindi mo malalaman na ang Diyos ang magliligtas sa iyo hanggat hindi ka dumadaan sa trap. Hindi mo malalaman na ang Diyos ang matibay mong sandigan hanggat hindi ka dumadaan sa bagyo. Ulitin ko po, paano malaman na matibay ang bahay? Kailangang idaan sa bagyo. Tama po? Kapag ang bahay mo, malalaman mo materyales, fuertes. Sipin mo, milyon-bilyon na gastos mo, tapos ikaw ang dami-daming
Barong-barong yung bahay mo ang natanggal ang bubong. Milyon ang gastos mo doon. Samantala yung barong-barong ng nanay, hindi nakalas. Amen. Tama ba, nanay? Hindi nakalas. Bakit? May matibay na sandigan ang nanay. Purihin ng Panginoon kahit binagyo tayo nung nakaraan. Hindi masyadong matindi ang epekto. Dahil ba matibay ang bahay mo? Walang tibay-tibay sa bagyo. Pag dinaanan ka ng bagyo, pag ikaw ay pinuruhan, pupuruhan ka. Mayaman o mahirap ka. Tama po? Pero sabi ng Panginoon, siya ang iyong matibay na sandigan. Paano mangyayaring matibay siyang sandigan kung hindi ka dadaan sa bagyo ng buhay? Siya din, makikilala mong siya ang lakas mo hanggat hindi ka nangihina. Manghihina ka, malalaman mo si Lord ang lakas mo. Ang mga pagsubok ng buhay ay mga classroom. Bakit? Kasi doon siya nagpapakita kung sino siya. Alam niyo po, paano niyo makikilala ang Diyos? Punta ka sa classroom niya. Kasi kapag nasa church ka, doon mo nakikilala kung sino siya. Ama? Kapag nagde-devotion ka, mas lalo mo siyang nakikilala. Ang mga pagsubok po, ibinabalik tayo para ibalik sa focus ang ating buhay. Nawala tayo sa priority, ang sabi ng Lord, ibabalik ka niya sa tamang priority. Kapag may problema, alam niyo po, minsan ang tao, kailangan dumaan sa pagsubok para matanggal ang yabang. Amen. Kasi tayong lahat, may ugali tayong mayabang. Amen. Sige po, si pastor na lang po ang mayabang. Hindi mayabang tayo eh. Yung akala natin, kaya natin ang lahat. Pero pag dumating ang bagyo, minsan tataubin ka talaga ng yabang mo eh. Tataubin ka talaga. Kapag may problema, naglalaho ang pride. Aba, kung hindi mo ibababa yung pride mo, paano ka matutulungan? Sipin mo, wala ka nang makain. Kaya ko to! 3 araw ko nang di nakain. Kahit hindi ako lalapit dyan. Alam niyo po, pag wala ka nang makain at ang anak mo nagugutom na, tatanggalin ng Diyos yung yabang mo. Lulunukin mo ang pride mo. Tama po? Pag nakita mo ang anak mo nangangailangan na ng gamot, wala kang mapagkuhanan, lulunok talaga ang pride mo. Ano sabi ng Lord? Pinabayaan ka ba ni Lord? Hindi. Tinuturuan ka lang ng Diyos na hindi ikaw ang may kayang gumawa ng lahat ng yan. Huwag nating hintayin na tanggalan ka pa ng yabang para lang ikaw ay bumalik sa Kanya. Pero sabi ni Lord, tatanggalan ka talaga niya ng yabang. Alam niyo po, nababasag ng problema ang mga ilusyon natin sa buhay. Marami tayong ilusyon. Ano ba sa Tagalog pa ng ilusyon? Ilusyon, mga bagay na akala mo mangyayari sa buhay mo. Para kang nagpapanggap. Ayun. Nagpapanggap kang mayaman. Nagpapanggap kang malakas. Nagpapanggap kang matatag. Pero sa dulo pala nun, sa loob mo pala, hindi mo na pala kaya. Kapag may problema, babasagin ang iyong ilusyon at pagpapanggap. Kapag may problema, lumalalim ang iyong pananaw sa buhay. Kapag may problema, bumabalik ang puso mo sa tamang direksyon na nais ng Panginoon. Ang Diyos ginagamit ang pagsubok para bumalik ka sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. May mga pangyayari sa buhay natin, ay yan pong lahat ng yan, ay para sa ating ikabubuti. All things work together for good to those who love God. So lahat ng bagay
ginagawa ng Diyos yan. Pangit man ang sitwasyon, para yan sa iyong ikabubuti. Noong araw, hindi ko maintindihan bakit hindi maipadama sa akin ng aking mga magulang yung pagmamahal na katulad ng pagmamahal nila sa mga kapatid ko. Kung hindi ko naramdaman na mag-isa ko, hindi ko makikilala ang Diyos sa buhay ko. Amen. Ngayon po, hindi ko naman sinisisi ang nanay at tatay ko kung bakit hindi nila ako masyadong paborito. Pero isa lang ang nakapagpatatag sa akin, naging mabuti akong tao dahil natuto akong mag-isip na hindi nanay at tatay ko ang dapat kong tingnan, kundi ang Panginoon sa panahon na tinuturuan niya akong maging matatag. Kaya mga kapatid, yung matutunan mong maglampaso, kahit na yung mga kapatid mo ay nakahilata lang doon, maghugas ng plato, na akala mo, inaalila ka ng mga magulang mo, ikaw ang magbebenepisyo noon pagdating ng araw. Kaya ang biyanan ko, wala naman siyang masay. Yung napangasawa ng anak niya, marunong magluto, marunong maglaba, marunong magplancha, marunong maglinis. Eh kung mapapangasawa niya, batugan. Di mo ba? Kaya yung paghihirap mo, na lagi kang pinuutusan ng magulang mo, maging masaya ka. Alam mo kung bakit? Damhin mo na lang. Maghugas ka ng plato. Hugas na naman. Damhin mo na. Alam mo kung bakit? Ikaw rin ang magbebenepisyo pagdating ng araw. Ikaw. Di ba? Alam niyo ba, pag laging masaya ang buhay, yung mga bata, pagdating ng araw, kawawa. Walang alam sa buhay. Paano pag nawala tayo, pagsasaing lang, di naman marunong. Sabi niya, ako, specialty ko iluto, itlog. Itlog. Subukan mo araw-araw, itlog ang kainin. Ito ba, magsasawa ka? Ay sabi ko sa mga anak ko, kung hindi nyo mararanasan itong buhay na ito na talagang wala kang kakapitan kundi ang Panginoon, pagdating ng araw, dumating ang bagyo, hindi ka matatag. Madali tayo maaanod ng buhay ng problema. Amen po. Kaya salamat sa mga magulang na may higpit, palautos. Bakit? Para din sa iyo yan pagdating ng araw. Sabi nga, ang nanay at ang tatay, mga magulang, makakabawi lang yan sa kanilang paghihirap sa iyo pag nagkaroon ka na ng sariling anak. Saka mo sabihin na mali ang nanay at tatay mo pagdating ng araw na iyon na may anak-anak. Tama po? Eh ikaw, na anak, hindi ka na nakikinig sa magulang mo. Pagdating ng araw, yung anak mo, mas malala pa sa iyo. Huwag mo kakalimutan kung ano ang bunga, ang puno, siya ang bunga. At kung ano ang tinanim, siya nga anihin. Kaya nga gusto ko po yung ngayon po, pinipilit ko hanggat maaari kung anong nasa hapag, kainin mo. Eh kung wala naman nung kakain, huwag mo naman pakainin yung mesa. Kainin mo. Walang nakalagay. Ngayon po, natutuwa ko. Dati po, hindi marunong kumain ng gulay ang mga anak ko. Wala silang choice. Sawa sila sa talong. Sawa sila sa okra. Sawa sila sa talbos ng kamote. Aba, nung panahon yun, talagang wala kang bubunutin. Sabi ko, ayan, 15 talong, sabay-sabay. Ibaluto, tortang talong, piniritong talong, inensaladang talong, sinigang na talong, lahat na ng talong. Ngayon po, pag nakakita sila ng talong, Papa, pwede bang sitaw naman? Sitaw naman, please, sitaw. Favorite daw na pagkain ngayon na gulay ni Naomi, sitaw. Ang mahal ng sitaw. Sabi ko, balik tayo sa okra. Balik tayo sa talong. Ang mahal ng sitaw, ha? 230 per kilo. Akala niyo ba, hindi ako napunta ng palengke? Ang mahal. Ngayon, natututunan ko na, doon tayo sa mababa. Kaya pag nagtatanong po ako sa tindera, ano po ang pinakamababang gulay? Doon tayo. Tama po?
Pero pag may tanim ka, ay, sagana. Ngayon po, matututo mo kainin ng sili kahit hindi naman mo kinakain. O, sinasama mo na ang sili. Bakit po? Laman tiyan ninyo. Ito po, may silihan kami sa bahay eh. May kalamansi. Ngayon po, pinatay ko na po yung talbos sa kamote, tumubo na naman. May talbos na naman. Sabi ko, tubo ng tubo. Napakabuti ng Lord. Eh kung ikaw ay anak mayaman, ikaw ay isang anak mayaman. Lagi na lang ikaw. Ay, hindi pala yun ang kantang yun. Ano po sinasabi ko mga kapatid? Minsan dadaan tayo sa hirap ng buhay para matuto ka sa mga bagay na ito. At pagdating ng araw, matutuwa ka dahil lahat ng pinaghirapan mo, sulit nagbunga ng tama. Kaya nga sabi ko, tuwan-tuwa ko nung pinakikinggan ko, Nanay Oni, kain. Kung ano nandyan, kain. Ama, Nay, kain. Bawal mapili. Kung ayaw nyo, huwag kayo mo kumain. Ganun po sila eh. Pag ayaw nyo kumain, bahala kayo dyan magutom. Eh ngayon ang mga bata ngayon, pag pinagbawalan mo, hindi mo binigay yung gusto, magtatampo. Madi-depress. May stress. Mas mabubusog talaga sila pag may cellphone na, may pagkain pa. Diba? Kaya mga kapatid, ang trials ay simbolismo yan ng Panginoon para tayo ay bumalik sa Kanya. Ang trials ay parang classroom na kailangan mong matuto para ikaw ay matuto sa buhay at maging matatag. Amen? Ang pagsubok ay tinuturuan tayong hawakan ng mahigpit ang mga bagay na tinuturo ng Diyos sa atin at huwag ang tinuturo ng mundong ito. Amen? So sa panahong ito mga kapatid, ang trials ni Jacob ay walang iba kundi si Esau. Lagi siyang nakatingin kay Esau at hindi niya nakikita ang Diyos na gagalaw kay Esau. Amen? Minsan masyado kang focus sa Esau mo. Ano ba ang Esau mo? Minsan kailangan mong bitawan ang Esau para marinig mo at makapitan mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Amen? So, tinuturuan lang tayo ng Panginoon na mas lalong kumapit sa panahon ng pagsubok. Amen? So, ang Panginoon, binibigay niya ang pagsubok, hindi lang para isolve ang problema, kundi turuan tayo sa katotohanan. Ibig sabihin, pakinggan niyo po ito, yung presensya ng Diyos ay mas higit pa sa kanyang mga ipinagkakaloob na probisyon. Again, yung presence ni God, mas malaki kaysa sa problema mo. Yung presence ni God, mas malaki kaysa sa bill mo. Yung presence ni God, mas malaki sa karamdaman mo. Kaya sabi ng Lord, kung tingin ka ng tingin sa sakit mo, maduduling ka lang. Tingnan mo ang Diyos kung gaano siya kalaki sa buhay mo. Para makita mo, problema mo, maliit lang sa harapan ng Diyos. Sabi nga, ang dagat po, mga kapatid, walang katapusan. Tama? Yan, dagat, yung ang tawag dito, langit, parang walang katapusan. Pero papansinin mo, mga kapatid, yung problema mo, gaganto lang sa laki ng dagat. Ang dagat, walang katapusan, tingin mo, kasi yan po yung biyaya ng Panginoon. Si God, yung kanyang grace, limitless. Ibig sabihin, walang limitasyon. At ang mga pagsubok sa buhay natin ay hindi po aksidente, lahat ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi lang solusyon ang kailangan mo sa problema, ang Diyos mismo ang kailangan mo. Ulitin ko po, mas busy kayo kay Esau. Sabi ni Lord, hindi lang solusyon ang kailangan mo sa problema, ang Diyos mismo ang kailangan mo. Amen. Ulit. Pwede niyo po yung isulat, pang Facebook po yan. Pang Facebook. Hindi lang solusyon ang kailangan mo sa iyong problema, ang Diyos mismo
ang kailangan mo. Ang mga pagsubok, hindi ka lang niya tuturuan na lumapit sa Diyos. Gusto niya, siya ang maging daluyan ng pagpapala sa buhay mo. Amen? Ang gusto ni Lord pagdating ng oras, wala kang sasabihin, ikaw ang dahilan. Si Lord lang ang dahilan. Amen? Si Lord lang ang dahilan. Kaya mga kapatid, gusto ng Lord, lumago tayo sa panahon ng pagsubok, tumatag ang ating mga buhay, pananampalataya sa gitna ng apoy at dumepende tayo at lumalim tayo sa gitna ng bagyo. Kaya sabi ng Panginoon, siya ang ating pinakamatibay na sasandigan. Merong word si Lord dito, dito po ako magwawakas. Sabay-sabay natin basahin. Sinasabi niya, tumigil, ano pa sabi? Tumigil kayo. At okay. Ako'y sa mga bansa. Ako'y alam niyo po si Lord, hanggat hindi ka tumitigil sa Kanya, hanggat hindi mo siya kinikilala na siya ang Diyos mo, mahihirapan talaga tayo. Ay sabi ng Lord, tumigil ka na. Be still. Hanggat hindi si Lord ang pinupuntahan mo at di ka tumitigil sa Panginoon, dadami ang problema talaga para makita mo kung sino siya. Alam niyo po, kapag tayo sa Diyos tumigil, kikilalanin mo ang Diyos ng mabuti, mapaparangalan ng Diyos sa buhay mo at papupurihan ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Kasi natuto kang tumigil sa Panginoon para kilalanin ang iyong Diyos. Sa panahon ng problema, dyan tayo mas lalo nating nakikilala kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. Kasi pag walang problema, mahirapan tayong kilalanin kung sino siya. Mga kapatid, nandito na tayo sa part 1. Marami pa. Ayan, 8 to go. So, praise God. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa panahon ng aming mga pinagdadaan ng pagsubok, huwag niyo po kaming hayaang malayo sa iyo. Tulungan mo kami na sa mga panahon ng pagsubok, ikaw ang aming lapitan. Ikaw ang aming kapitan. Ikaw ang aming pagkatiwalaan. Kaya Lord, maraming salamat dahil kung hindi pa dumating ang mga pagsubok na aming dinadaanan, hindi pa namin makikita kung sino ka sa aming buhay. Lord, ang iglesyang ito, maraming pinagdaan ng pagsubok. Maraming hirap, maraming mga alalahanin, maraming mga sitwasyon sa buhay. Pero Lord, alam namin, kasama namin kayo. Tinuturuan mo lang kaming maging matatag. Tinuturuan mo lang kami na lumapit at kumapit sa iyo sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Lord, tulungan mo kami na sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan, alam namin, Lord, ikaw mag-aalis sa mga distraction sa aming mga buhay. Alisin mo at wasakin mo ang aming pagtitiwala sa aming sarili. Bagkus, Panginoon, tulungan mo kami magtiwala sa iyo ng buong-buo, Panginoon. Lord, patatagin mo ang aming pakikinig, ang aming pagkapit sa iyo, Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok. Ipakita mo sa amin kung gaano ka kalaki, O Diyos. At ikaw ang aming tunay na maging matibay na sandigan sa panahon ng mga pagsubok ng buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin sa umagang ito, sa araw na ito, nais mong ang buhay namin ay nakafocus sa iyo lamang. Ang mga pagsubok at hirap ng buhay ay pagdadaanan. Pero alam namin, Lord, sa mga pagsubok na ito, tatatag kami at mas lalo kaming magtitiwala sa iyo. Lord, sa umagang ito, kinausap mo kami at hayaan mo na ang iyong mga salita ang magbago sa aming kaisipan, magbago sa aming mga puso, magbago ng aming mga pananaw sa buhay, na makitang mas higit na malaki ang iyong pangalan kaysa sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Lord, let your presence always be with us. Samahan mo kaming palagi, gabayan mo kaming palagi sa araw-araw. Maraming salamat po. Yan po aming panalangin
sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sige po, dadako po tayo sa ating pagbabalik ng ating mga kaloob at ikapu.